Good day, ladies and gentlemen. Kumusta po kayong lahat mga kaibigan? And once again, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ayan, maraming salamat po kung magsusubscribe po kayo. Kung hindi nyo naman po feel mag-subscribe, well, okay lang naman din po. So, for today's video, tayo po ay nakabasa ng isang comment mula sa ating subscriber. Basahin po natin mula kay Norden1. Yan. By the way, kung may katanungan po kayo, ladies and gentlemen, please feel free to comment down below at sisikapin po nating sagutin ang inyong mga katanungan at hahanapin natin ng solusyon. Hahanapan natin ng solusyon ng inyong mga katanungan regarding po sa inyong experiences about GGives, GCash, GLoan, Maribank, S-Loan, or anything po na gusto po ninyong malaman, especially when it comes to your e-wallet, when it comes to your online loan application, online loan accounts. Yan, sagutin natin. Ito naman, sasagutin natin mula kay Norden1. Nakita ko tong comment niya na to. Sabi niya dito, "Sir, tanong lang, bakit? Ba't ang laki ng tubo? Delay lang ako ng isang araw, 2 times ang tubo. Ang lala naman, 500 plus, naging 1K plus. Ramdam ko yung frustrations mo." Nakakalungkot nga naman yan, Norden, ramdam ko yung frustrations mo at nakakagulat nga naman kapag biglang tumalon from 500K, 500 to over 1,000 plus. Yung babayaran mo dahil lang sa isang araw na delay, hindi biro yung ganyang kalaking patong. Kaya gets ko kung bakit iisipin mong dumoble yung buwan ng due mo o kaya na-add agad yung para sa susunod na buwan. Pero para malinawan tayo at para maitama yung assumption na nadoble yung due mo, hindi po ito dahil sa nadoble yung charging or inad yung next due date. Nangyayari talaga yan dahil sa mismong penalty computation ng GGives at ng Fuse Lending. Mga kaibigan, ayon po sa patakaran ng GCash, para sa GGives, mayroon pong dalawang klase ng penalties na pinapataw kapag na-miss ang due date. Number 1, yung fixed late payment fee. Sisingilin po kayo ng 1% ng inyong kabuoang loan amount para sa bawat missed due date. No? Pangalawa, daily interest. May idadagdag pong 0.15% ng inyong outstanding balance bawat araw hanggang sa tuluyan mong mabayaran ito. So, paano naging 1K plus? Ibig sabihin, yung bigla ang talon ng fee mo ay dahil sa 1% penalty na kinuha mula sa total amount na inutang mo at hindi base sa buwan ng hulog. Halimbawa, kung umutang ka ng 10,000 pesos, ang 1% na penalty ay 100 pesos agad. Kung ang loan mo ay umabot ng 50,000 pesos, 500 pesos agad ang idadagdag. Kaya kapag na-late ka ng kahit isang araw lang, papatong agad yung malaking fixed fee na ito kasama yung 0.15 daily percent interest na naiwan ng balance. Ito ang dahilan kung bakit yung original na 500 plus mong due ay biglang naging 1,000 plus overnight. Saka sana nakatulong yung explanation na ito para mas maintindihan natin kung saan nanggagaling yung charge. Always best to pay on or before your due date para maiwasan po yung ganitong malaking penalty fees. Maraming salamat sa iyong panonood. Kung medyo nalito ka sa aking explanation, medyo bagalan mo yung paliwanag o kaya medyo anong tawag doon? Rewind. Meron bang ganun dito sa YouTube? Yung i-rewind mo or pwede mong i-slow yung paliwanag. So, I hope malinaw yung pagkaka-explain natin sa iyo. Once again, maraming salamat po sa mga nagsusubscribe at nanonood sa ating YouTube channel. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.